namamakyo ka. Bakit nga ba? You tell me. Huwag kang namamakyo. Bakit nga ba? I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy. Tinanggalan ng driver's license ang isang female motovlogger dahil sa pagsisimula nito ng road rage sa Zambales. Bukod pa rito, nanganganib din siyang sampahan ng ilang kaso ng Land Transportation Office o LTO ang motovlogger na si Yana Motovlog aka Aliana Marie Aguinaldo ang mismong kumuha ng video kung saan nakikipagtalo siya sa driver ng isang pickup truck. Ipinost ni Yana ang naturang video sa kanyang social media account. Nag-viral ang video at umani ng samot-saring komento at reaksyon mula sa netizens, mga riding community at pati na rin sa mga kinauukulan. Ang pinagtatalunan nila, sino ang tama at mali sa viral incident. Pero sa statement na inilabas ng LTO, ang pagpapatawag o show cause order kay Yana ay dahil sa pagsisimulan niya ng road rage. Dahil dito, pinagpapaliwanag ng LTO si Yana kung bakit siya hindi dapat tanggalan ng lisensya. Ipinost ni Yana ang kontrobersyal na video noong April 29, 2025. Malinaw na kinuna nito ng video ang insidente para maging content niya. Makikita sa video na nagkaroon ng biyahe papuntang Zambales ang isang riding crew na kinabibilangan ni Yana. Sa isang punto ng video, ipinakita ni Yana ang isang silver pickup truck sa kanyang unahan na binabagtas ang rough road. Sa caption, pinuna ng motovlogger ang pickup truck na nagpapalipat-lipat umano ng lanes nang hindi tumitingin sa kanyang paligid. Dahil dito, nag-overtake si Yana. Kasunod nito ay tinitingnan niya ang driver ng pickup truck at saka nag-middle finger. Maya-maya pa, pumarada sa gilid ng kalsada si Yana at ang mga kasamahan nitong rider. Hihintayin daw nila ang iba pa nilang kasamahan. Nang papalapit na ang pickup truck, maririnig si Yana na isinigaw sa mga kasama ang tungkol sa parating na pickup truck. Sabay-sabi, nasasapakin natin. Tila utos ng lady rider sa kanyang mga kasamahan. Ayan ang pickup! Sapakin natin! Sa di kalayuan ay makikita naman ang driver ng pickup truck na bumaba at nilapitan si Yana. Pagkalapit nito ay tinanong ng driver kung bakit nag-dirty finger ang motovlogger. Balik tanong naman ni Yana sa driver, bakit nga ba mahihinuha sa katwiran ni Yana na pinalalabas niyang ang pickup driver ang may pagkakamali. Sa palitan ng sagot ng dalawa ay tumaas ang boses ng motovlogger habang nanatiling kalmado naman ang driver. Iginiit pa ng female rider na hindi umano ginagamit ng pickup driver ang kanyang side mirror, gayong walang side mirror si Yana. Sinabi ng rider na muntik na siyang magitgit ng pickup driver. Ang hindi pagkakaroon ng side mirror tulad ng sitwasyon ni Yana ay malinaw na isang violation. Rason ng pickup driver, lubak-lubak ang daan. Sinabihan din niya ang lady rider na huwag itong namamakyo. Huwag kang namamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Dahil lumalabas na walang kapupuntahan ng usapan, bumalik na sa kanyang sasakyan ang pickup driver habang patuloy si Yana sa mga maanghang na salita at pagmumura sa pickup driver. Hati naman ang reaksyon ng netizens kaugnay sa pangyayaring ito, pero mas nangibabaw ang batikos kay Yana dahil sa insidente. Ito'y marahil ang dahilan kung bakit naglabas siya ng public apology sa kanyang Facebook page nitong May 1, 2025. Makikita rin sa video ang pagpunta ni Yana sa nakaalitang driver, subalit hindi na raw nila ito naabutan. Ang huling bahagi ng video ay ang paghingi ng public apology ni Yana dahil sa kanyang inasal at pati na rin sa nakaalitan nitong driver. Sa comment section ng post ni Yana, marami ang pumupuna sa inasal ng female rider. Question din nila kung sincero ito sa kanyang apology. At base sa memo na inilabas ng LTO, ipinapatawag ang female rider vlogger sa Intelligence and Investigation Division ng LTO sa May 6, 2025. Pinagsusumiti rin siya ng written explanation kung bakit hindi siya dapat sampahan ng mga sumusunod na paglabag. Una, reckless driving. Pangalawa, use of number plates, motor vehicle operating without or with defective, improper, unauthorized accessories, devices, equipment and parts, at ang improper person to operate a motor vehicle. Nagkasaad sa memo na preventively suspended ang driver's license ni Yana sa loob ng 90 days. At napaulat din na magsasampa ng kaso ang pamilya ng driver ng pickup truck. Kayo, ano bang reaksyon ninyo dito? Sincero ba itong lady rider na ito sa paghingi ng sorry? O karapat dapat ba siyang sampahan ng kaso? I-comment ang inyong reaksyon sa baba at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.